Hello guys, Merry Christmas. Okay. Um Kahapon wala tayong reading kasi Jesus Days. So ngayon ko naisipan mag-read. Tingnan natin kung ano yung gift or blessing na parating sa'yo, okay? Ngayong darating na 2024, pwedeng career, love, and good health, okay? Tingnan natin. Be open-minded po hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na ako. Ano yung blessing? Ano yung parating sa'yo ngayong 2024, ngayong New Year's? Give me the message. Ano yung naghihintay sa'yo ngayong 2024? Meron ka ditong The Hermit. Okay, upright. Give me the message. Ano yung naghihintay sa'yo ngayong 2024? Meron ditong Eight of Earth. Upright. Give me the message. Ano naghihintay sa'yo ngayong 2024? Meron ditong The Hangman, okay? And Ten of Earth, upright. Ganda. Give me the message. Ano yung naghihintay sa'yo ngayong 2024? Meron ka ditong Page of Pentacles upright. Give me the message. Meron ditong Queen of Cups reverse. Give me the message. Ano naghihintay sa'yo ngayon 2024? Hindi ko na ito kasama. Give me the message. Ace of Pentacles. Ace of Cups. Give me the message. Ano yung naghihintay sa'yo in 2024? Page of Sword. Okay. Nakikita ko dito, no? Ngayong 2024, kumbaga, tatanggalin mo na yung bad pattern, yung hindi magandang kinaugalian mo. Kumbaga, nakikita ko dito na meron kang New Year's resolution na kung saan na inaalisan mo na to kasi nakaraan na yun Kumbaga, ayaw mo na magpasakop muli sa mga nangyari in the past. Kumbaga, naka-moving forward ka dito. Okay? Ito na nakikita ko. Kasi nakikitaan ko dito na marami ka nang natutunan, marami ka nang experience na naranasan na kung sana nagkakaroon ka na ng kaliwanagan. Then, nafe-feel ko din dito ngayon 2024, nakatuon ka ngayon sa mga panibagong proyekto, nakatuon ka ngayon sa malaking pagbabago, or sabihin natin, ito yung naghihintay sa'yo, yung mga oportunidad na kung sana magkakaroon ka dito na mas maraming kaalaman, okay? Then, nafe-feel ko din dito, kasi lumabas tong liwanag dito. Nafe-feel ko dito na mas marami kang matututunan, marami kang matutuklasan, or pwede rin sabihin na meron kang gustong umpisahan. Pwedeng business, or pwede rin sabihin na nagpaplano ka mga ibang bansa, yung mga ganun ba. Kumbaga, sa mga lahat ng plano mo, nakatuon ka dito sa paglago mo. Pero ganun pa man kasi may nakikitaan ako ditong ahas. Binibigyan ka din dito ng babala, kasi meron ditong mga tao na naiinggit,
sa'yo kasi nakikitaan ito yung paglago mo unti-unti. Malaking pagbabago na nangyayari sa'yo. Kumbaga, no, nagkaroon ka dito ng growth na kung saan ito yung pumapalob sa'yo. Mas kaya lalo kang ditong natututo na mas lalo kang maraming nalalaman kasi marami kang natuklasan or marami kang inaaral. Kumbaga, no, full of knowledge ka. Ganun yung nararamdaman ko din dito, no? Then, nararamdaman ko din dito na aani ka ng tagumpay, aani ka ng maraming karunungan. Kumbaga, no, yung karunungan na meron ka, hindi to mananakaw ni naman. Kaya itong mga tao din sa paligid mo, or pwede rin sabihin na sa group of friends mo, sa katrabaho mo, or pwede rin sa family member, meron ditong nagbabalat kayo, no? Meron dito ahas ako nakikita na kung saan, nakikita ng tao na ito yung unti-unti mong paglago, okay? Pero ganun pa man, no, nakikita ko dito nakatuon ka sa maraming posibilidad, maraming pagkakataon, maraming blessing na kung saan, doon ka nakatuon sa mga positibo, okay? Then dito, no, sa 8 of Earth, nakikita ko dito ng Virgo, Taurus, Capricorn. Then meron din ako nakikita dito ng Gemini, Aquarius, and Libra, Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay, ito na yung nakikita ko dito sa card. Okay. Dito tayo sa 8 of Earth. Kung makikita mo dito, no, sa The Hermit and the 8 of Earth, parehong may libro. Kumbaga, no, mabubuksan mo lahat ng mga katanungan mo, mabubuksan mo lahat ng mga gusto mong maganap. Kumbaga, no, minsan mabubuksan. Nakikita ko dito na meron ka ditong wish granted na kung saan, no, marireceive mo to. Kasi kung makikita mo, ang dami ka ditong susi na kung saan nahirapan ka sa sitwasyon, nahirapan kang matuklas or nahihirapan kang ma-unlock yung mga ganap, no? Pero ganun pa man na nakikita ko dito na may mabubuksan ka dito or sabihin natin na magbubukas dito yung panibagong oportunidad, panibagong simula na kung saan natupok dito before in the past na marami kang nangyari, pero ganun pa man nakikita ko dito na nagkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Malaking pagbabago yung magaganap sa buhay mo. Kumbaga, no, meron ditong start or pwede rin sabihin na meron ka ditong aalisan na kung saan tutungo ka sa ibang direction na meron ditong punong-puno ng pag-asa na kung saan before hindi mo nakita yung pag-asa dito sa The Hermit, kasi naghahanap ka dito ng kaliwanagan, naghahanap ka ng mga katanungan. Dahil lumabas si 8 of Earths, nararamdaman ko dito na masasagot mo lahat ng mga katanungan or lahat ng mga gusto mong mangyari sa iyong buhay, okay? Kasi nakikita ko dito yung tagumpay, may pag-asa. Kung makikita mo dito yung castle na tupo ka, no, then dito nakikita ko dito na meron kang gagawin or meron kang lilikhain na kung saan ito ay magtatagumpay at masasakatuparan mo kung ano yung mga minimithi mo sa buhay. Then, nafe-feel ko din dito, yung iba sa inyo, makakapagtayo ng bahay, okay? Ito din nafe-feel ko. Malakas dito ang Virgo, okay? Ito lang nakikita ko, Virgo. Andun ka sa hermit mode mo. Tingnan pa natin dito, sa The Hangman. Then, lumabas ang The Hangman. Nararamdaman ko dito yung paglaya mo sa isang sitwasyon, paglaya mo sa mga bagay-bagay na kung saan na-hold ka sa mga nangyari sa in the past. Pero ngayon nakikitaan ko dito na mapapalaya mo na yung sarili mo. Kumbaga hindi ka na nito maibabalik sa mga dating posisyon na kung saan i-stuck ka sa sitwasyon. Nakikitaan ko dito yung kalayaan na kung saan magiging kang malaya sa mga gagawin mo. Walang control, walang walang nagmamanipula sa'yo. Kumbaga may kalayaan ka, masaya ka kung ano may mga gagawin mo. Nakikitaan ko dito yung panibagong simula, panibagong pakikipagsapalaran na kung saan nakikitaan ko dito yung pagsikat or may pagkakilala or makikilala yung mga gawa mo, okay? Na kung saan malaya kang ihayag kung ano talaga yung mga pinakikita mo. Pwede rin sabihin kung meron kang mga talent, makikilala ito or makikilala ka sa mga ginagawa mo. Ito rin na-feel ko sa The Hangman.
Then dito, no, sa Ten of Earth, upright. Nafe-feel ko dito, no, sa Ten of Earth, meron ditong kasaganahang naghihintay sa'yo. Talagang pag-apo ng mga blessing, biyaya, magbubukas sa'yo ang panibagong oportunidad. Ano? Ito rin nararamdaman ko. Kasi kung makikita mo, abundance, ano? May mga tinapay silang dala. Kumbaga, no, kung meron kang business na gagawin dito, nakikitaan ko dito na yung pag-angat or sabihin natin makikilala yung iyong larangan ng ginagawa. Kung ano man larangan ng business na meron ka dito. Nakikitaan ko dito ng pagkilala, makikilala ang iyong gawa, okay? Ito lang nafe-feel ko dito, na kung saan may tagumpay na naghihintay sa'yo. Ayan. Kasi nakikitaan nito, makikitaan ka ng mga tao, kung ikaw man ay merong pinagkakaabalan, ano, makikitaan ka ng tao or sa iyong mga gawa, sa mga kalidad ng iyong ginagawa, kung ano man yung mga tinatrabaho mo, madidiscover ka. Ito rin nafe-feel ko. Then nakikitaan ko rin dito na tatangkilikin kung ano man yung mga produkto na iyong pinagkakaabalahan, okay? Or kung ano man yung pinagkakakitaan. Kumbaga, no, nakikitaan ko dito yung sobrang busy na marami kang pa-order kung meron kang online business or kung ano man yung larangan ng business mo, no. Nafe-feel ko dito na dire-diretso yung daloy. Kumbaga, no, magpapatuloy ito. Ito lang nafe-feel ko. Sobra-sobrang blessing. Kasi kung makikita mo dito si Ace of Cups, umaapo yung blessing dito. Ito yung naghihintay siya sa 24. Pag-apo ng biyaya. Kung baga nung inilalahad na to sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito sa Queen of Cups reverse. Sinasabihan ka dito, no, huwag kang mag-alinlangan, huwag kang matakot na sumubok ng panibagong bagay, okay, or panibagong experience, kasi nakikitaan ko dito yung pag-apo ng blessing. Kung ikaw man ay minsan ay nahihirapan sa sitwasyon or sa mga desisyon na iyong gagawin, kasi nafe-feel ko dito na ano kayo, nag-aalinlangan kung gagawin mo ba to o hindi. Pero ganun pa man, ano, kailangan mo lang dito ng lakas ng loob. At syempre, advice para sa iyong pamilya. Ito lang nafe-feel ko. Kasi nakikitaan ko dito yung pag-apo ng biyaya dito. Okay? Sundin mo yung inner voice mo, sundin mo yung inner guidance mo, or yung intuition mo, kasi nakikitaan ko dito yung tagumpay na naghihintay sa'yo. Kailangan lang dito yung tapang at confident at mahal mo yung ginagawa mo. Kasi once na mahal mo yung ginagawa mo or yung tinatrabaho mo, no, meron diyan naghihintay na kaakibat na success, okay? Then dito, no, sa Page of Pentacles and Page of Swords, meron dalawang taong papatungo sa'yo, okay? Ito lang nakikitaan ko dito. Pareho silang page. Page of Pentacles and Page of Swords. Kumbaga, no, may pagkayang, yung energy. Itong isa, si Page of Swords, nakikitaan ko dito na ito seryoso to. Kumbaga, no, ito yung talagang susugod at magbibigay ng mensahe para sa'yo. Hindi ito magpapatumpik-tumpik. Meron ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Kumbaga itong tao na ito, marami din tong kinaharap na problema. Pero kahit marami siyang kinaharap na problema, yung fighting spirit niya, talagang nananalaytay sa kanyang kaibaturan, okay? Ng kanyang puso. Kumbaga, no, once na ito'y nagkagusto, or once na ito'y mangingibig sa'yo, no, talagang kaya nitong makipagsapalaran para lang makuha yung attention mo. Magbibigay ito ng mensahe para sa'yo, okay? Magpapadala ito ng mensahe. Then dito, no, sa Page of Pentacles, nakikita ko tong tao nito ay malakas yung charisma, okay? Kumbaga, no, magaling tong manalita. Kumbaga sa isang taong mangingibig talagang mabulaklak ang dila. Ito rin nararamdaman ko sa tao nito. Siya yung tipo ng tao na mapagbigay, hindi madamot. Kumbaga, no, once na ito yung nandidigaw, talagang may pagka funny, pasasayin ka, joker, may pagka-joker siya. Ganun yung nararamdaman ko sa builds na ito. Para makuha yung attention mo. Then, hindi rin to madamot, okay? Ito rin nafe-feel ko. May pagkayang energy ng tao na ito, may pagka-innocent, pero ganun pa man, ano, maybe bata pa ito, or pwede rin sabihin na may age gap sa inyong dalawa. Ito rin nakikita ko. Virgo, Capricorn, Taurus. Ayan na lang yung nakikita ko. Tingnan natin kung ano yung naghihintay pa. Give me more information. Ano pa yung naghihintay sa'yo? Ngayong 2024.
Ano yung mensahe sa kanyang love reading? Ano yung naghihintay? Ayan. Meron ako nakikita ditong union. Meron ditong pagkikita. Kumbaga, yung divine soul counterpart mo. Meron ditong milagro na parating sa'yo. Kumbaga, hindi mo to inaasahan. Ito lang yung sinasabi dito. Okay? Meron ka ditong divine soul counterparts na kung saan hindi mo to inaasahan na parating sa'yo. Para bang masasabi mong miracle to at nangyari to sa buhay mo. Okay? Then dito, sa synchronicity, then nararamdaman ko dito yung relasyon mo dito kung ito'y parating. At once na kayo nagkita at arise na sagot mo tong tao na ito kasi 2 taong parating sa'yo dito. Yun, pwedeng past person or pwede rin new. Okay? Hindi natin masabi kung sino tong tao na ito. Pero ganun pa man sinasabihan ka dito na once na nakilala mo to or nakita mo tong tao na ito, bless ka para rito. I feel bago to, okay? Kumbaga, nararamdaman ko dito na amazing yung mararamdaman mong pakiramdam para dito sa tao na ito. Kasi itong tao na ito ay attract sa'yo. Kasi nakikitaan ka dito ng maganda or sabihin natin na malakas yung appeal mo. Na kung saan na-attract tong tao na ito. Kung makikita mo yung bulaklak na-attract yung bee sa bulaklak. Para kang bulaklak dito na kung saan may attraction tong tao na ito sa'yo. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe na parating sa'yo? Bond. So, kung makikita mo, bulaklak na naman ako nakikita dito. Kumbaga, once na nakilala mo to ng lubusan, kasi may synchronicity, pareho kayo ng mararamdaman nito. Pareho kayo ng pag-uugali, or sabihin natin, pareho kayo ng aura, energy, na kung saan meron ditong give and take. Then, na-feel ko din dito na once na ito ay napasayo or sabihin natin, nagkakilala kayo ng lubusan, then naging kayong magkasintahan, na-feel ko dito yung bond ninyong dalawa ay maging mas malago at mas maging matatag. Na kung saan every time na kayo nagsasama, mas nakikilala nyo yung bawat isa at mas lalo kayong tumatatag para rito. Na kung yung bonding nyo ay mas lalong paangat ng paangat. Ganun yung energy nito, okay? Tingnan pa natin, giving more information, ano pa yung naghihintay sa'yo? Meron ditong labyrinth. Na-feel ko dito, sa labyrinth. Nawala ka na rin. Kumbaga, minsan nawala, yung tipong, yung feeling loss sa pagmamahal mo before in the past, na kung saan hindi mo alam kung paano mo tatakasan tong nararamdaman mo. Para kang na-stuck sa isang sitwasyon, yung tipo na nahirapan kang alisan yung mga problema mo in the past, okay? Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na nawala ka man before or nawalan ka man ng landas before dahil sa maling pagmamahal mo or sabihin nasaktan ka man before na kung saan nagpa-stuck sa yung sitwasyon, nakikitaan ko dito na mahanap mo yung dulo palabas dito sa labyrinth na to. Kumbaga nakikitaan ko dito na kahit ikaw ay nawala, merong paraan para makita mo yung daan, okay? Kumbaga nawala ka man pero natagpuan mo muli yung sarili mo. Okay, nabuo mo muli yung sarili mo. Ito lang yung mensahe dito. Tingnan pa natin. Give me more information. Emotion. So, sinasabihan ka dito, look deep within your emotion. Mas pakaramdaman mong maigi yung iyong mga nararamdaman, Mas, kumbaga, kapag meron sa iyong nagpahayag ng kanyang nararamdaman, mas maiging tingnan mo yung kanyang lalim ng emotion para sa'yo. Ito lang yung mensahe para dito. Give me more information. Power. So, sinasabi dito, the power of love is like a magnet drawing soul together. Kumbaga, nararamdaman ko dito yung pagmamahalan nyo. Pwede rin kasi lalalim yung ugnayan mo dito sa tao nito kasi may union. Meron talagang para sa'yo dito. Na kung saan soul counterpart mo, it's divine na ibinigay sa'yo. Na kung saan meron tong mas malalim, kumbaga power of love, na kung saan merong magnet sa inyong dalawa. Maybe hindi kayo mapaghiwalay or pwede rin sabihin na iba talaga yung mararamdaman nyo sa bawat isa.
na kung saan masasabi mo sa tao na ito na siya yung talagang soul mo, soul partner mo, okay? Soulmate mo, ganyan. Tingnan pa natin, give me more information. Honor. Honor your loved ones. You will notice your relationship becoming stronger. Ayan, ito yung sinasabi dito, no? Once na mas pinapahalagahan niyo yung relasyon nyo, mas lalo kayong nagiging mas matatag. Kumbaga, no, once na maganda yung inaalagaan niyo yung inyong relasyon, then nagkakaroon kayo ng kaunawaan dito sa bawat isa, mas lalong tumitibay yung isang relasyon na kung saan hindi ito matitinag ng ibang tao or hindi ito matitinag nino man, okay? Tingnan natin kung ano yung advice na naghihintay sa'yo. Give me more information na yung advice. Meron ka ditong first quarter. It's time to commit. So, I think dito is time to commit, ano? Kailangan mo nang tumawag kay God. It's time to commit para sa Kanya, ano? Kasi, parang nang sa ganun, ano, maganap tong mga magagandang mensahe na to para sa iyo. Kasi, siya lang yung makakapagbigay or siya lang hindi yung makakatulong sa sitwasyon mo, okay? Nang sa ganun mangyayari at maganap ito. Kasi nakikita ko dito, ang ganda ng mensahe mo, okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? Kumbaga, i-manifest mo to, i-claim mo to. Ano mangyayari at maganap sa buhay mo? Meron ditong manifestation, di ba kasasabi ko na? Confirmation, manifestation, what you seek is seeking you. Kumbaga, kung ano yung hinahanap mo, hinahanap ka din ito. Kumbaga, reflection, kung ano yung sinasabi mo, yun yung magre-reflect sa'yo. Kung halimbawa, kung ano yung minimithi mo, yun yung magre-reflect sa'yo. Kaya mas mainam kung ano yung gusto mo mangyari or maganap sa buhay mo, yun yung isipin mo. Basta't yung mabubuti. Pero once na masama, yun din yung magre-reflect sa'yo. Kaya ako lagi sinasabi yun, kasi ang ating dila, ang ating mga salita ay panalangin. Na kung saan, once na tayo nagsasabi na magagandang bagay, yun yung dumarating sa atin. Kaya sinasabihan ka dito, kung ano yung hinahanap mo, matatagpuan mo. Okay? Give me more information. Meron ditong magic wands. Focus your energy in one thing. Di ba yung sinabi ko din kanina, kung ano yung energy mo, kung ano man yung minamanifest mo, yun yung matatagpuan mo, then magic wands. Lumalabas dito na focus mo lang kung ano yung gusto mong mangyari at maganap sa buhay mo, at yun yung makakamit mo. Kasi ang bawat salita natin, yun ay panalangin. Kaya nga sinasabihan dito, ingat sa mga sasabihin, kasi once na tayo nakapagsalita ng masama sa ating kapwa, yun yung nabalik din sa atin. Okay? Give me more information. Ano ba yung mensahe? Meron ditong Diana, be one with nature. Kasi isa din tayong nature Para tayong, lahat na nakikita natin dito sa mundo, meron yung energy. Hayop, bagay, mga puno, lahat na nakikita natin dito sa paligid, meron yung energy. Na kung saan, isa rin tayo para rito. Kumbaga, si energy na yan, once na positive yung energy mo, yun yung ma-attract mo. Kaya mainam, palaging positibo. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe. Give me the message. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Pasensya na ako makikinig yung hininga ko. Minsan kasi ako nahihirapang huminga Meron ditong karmic relationship. So, nafe-feel ko, na nandun ka din sa naranasan mo din yung mapunta ka sa isang karmic relationship or pwede rin sabihin kaya kayo naghiwalay or nag-separate ng iyong person, kasi andun kayo, yan yung tinatawag na karmic relationship na kung saan tumutubos kayo ng kasalanan nyo or pwede rin sabihin may nagawa kang kasalanan before na hindi mo namamalayan before na kung saan dito ka siningil, okay? At or pwede rin sabihin yung person mo meron siya nagawang kasalanan na kung saan dito din siya siningil. Kaya nangyari dito, meron ditong karmic na kung saan may aral sa inyong dalawa para mabago nyo yung mga pagkakamaling nagawa nyo. Okay? Meron ditong 24.
Nafe-feel ko ito nakatago to or nakalihim na kung saan may bubulgar sa'yo na yung karmic relationship, yun yung mga nagawang kasalanan natin in the past na kung saan dito tayo sinisingil sa ganitong paraan. Pero once na natubusan natin itong mga kasalanan na gawa natin, dyan na darating yung mga blessing na parating sa atin, okay? Giving more information, ano pa yung mensahe parating sa'yo? Meron ka ditong spiritual message. So, lumabas ang spiritual message. Ito spiritual na ipinahayag sa'yo, okay? Ito mga sinasabi ko dito sa karmic relationship. By spiritual to na kung saan medyo malalim nito. Na kung saan maging aware ka sa mga kinikilos natin, sa mga sinasabi natin, sa ating mga kapwa-kapwa. Kasi yan merong kaakibat na karma Lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating sinasalita, may good and bad karma yan. Kaya mainam kung nagtataka kayo, bakit parang hikaos-hikaos kayo, baka meron kayong nagawang kasalanan na kung saan dito kayo nasisingil. Kasi may spiritual message dito, okay? Give me more information. Meron ditong 41 years old. Submission. So, nafe-feel ko, kailangan mo ditong i-submit or sabihin natin tanggapin, pakawalan, then moving on sa mga nangyayari at naganap natin. Once na kasi natanggalan natin yung mga bad experience, yung ating mga nagawang hindi maganda, diyan napapasok yung yung good karma. So, kailangan natin i-submit. Kumbaga, ito lang nararamdaman ko submission. Kasi meron ka ditong kung makikita mo may kabote, meron ditong kabote na, or sabihin natin sa kabote, biglaang pagbabago sa'yo. Once na isubmit mo na lahat-lahat ng mga nagawa mong pagkakasala, kumbaga sinasabihan dito, repent, magsisi, nang sa ganun maging magaan yung daloy ng buhay para sa atin. Meron ditong 30. Give me more information. Kumbaga nakahidden to, na kung saan may lihim. So ngayon, nafe-feel ko dito na may tagumpay na naghihintay dito, okay? Loss. Then loss na-feel ko din dito, maybe in the past, na-loss ka na rin or pwede sabihin meron kang na-experience na kung saan nagpawala sa'yo or nagpawala sa'yo mga katinuan, kung ano man yung mga halimbawa inom-inom, bisyo-bisyo, mga ganun ba, na kung saan feeling mo dito na wala ka din or pwede sabihin feeling loss sa mga nararamdaman mo in the past, yung mga nasaktan ka. And then, nakikitaan ko rin dito, yung loss na to, natagpuan mo kumbaga, yung mga masasakit or nawala ka man before, kailangan mo lang itong i-submit, i-surrender kay God, repent, nang sa ganun, once na napagsisi mo, diyan napapasok yung new beginning, parang din nakikitaan ko rin to, yung pagbabago mula sa'yo, okay? Tingnan pa natin, give me more information. Duality. So, meron ditong duality. So, nakita ang karmic relationship and duality. Sa tingin ko, pareho lang kayo ng person mo or pwede rin sabihin na pareho kayo may pagkakasala sa bawat isa. Okay? Kasi nakita ko dito may kasalanan Meron dito nagkasala. Meron ditong 11 na naglihim sa'yo. Okay? Meron ditong pagkakasala. May tukso sa bawat isa or pwede rin sabihin na meron kayong ginawang kasalanan sa bawat isa. Okay? Ito lang nafe-feel ko. Hindi halos lahat makaka-resonate sa part na ito. Meron ditong 11. Give me more information. Burden, tears, and freedom. So, nakitaan ko dito, nagpahirap din to sa yung sitwasyon. Okay? Yung duality, may pagkakasala or ginawang ka dito ng hindi maganda. Na kung saan, ito yung parang tipo na nagpahirap sa sitwasyon mo kasi nawala ka dito may pagluha. Pero ganun pa man ito yung final freedom. Meron ditong pagpapalaya. Once na itinatanggalan mo, then meron ditong kalayaan na naghihintay sa'yo. Kumbaga, yung paglaya mo ito, diyan napapasok yung new beginning na kung saan hindi mo akalain yung malaking pagbabagong magaganap sa'yo. Kumbaga, repent, magsisi sa ating mga sala kasi lahat naman tayo may pagkakasala talaga Pero once na pagsisihan na natin to sa Diyos, yung ating mga pinagawang pagkakasala, diyan napapasok yung new beginning. Kasi naalisan na natin to magiging na tayong malaya sa past or sa mga masasakit na nangyari in the past. Kailangan dyan lang ay yung pagsisisi. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.